Naloko na, naloko na. Ibinulgar na ng ating Pangulo yung mga kontraktor. Hindi pa naman napapatunayan na sila ay may ginawang katiwalian. Pero pinangalanan na, mga kababayan. Pinangalanan na po ng ating Pangulo yung mga kumpanya na may kinalaman dito sa mga flood control projects, mga kababayan. Siyempre, hindi naman sasabihin nito ng Pangulo kung wala silang kinalaman sa mga anomalya. Although ito, sinasabi natin dito mga kababayan, hindi pa ito napapatunayan. Pero hindi masasabi ng Pangulong ito kung wala silang kinalaman tungkol sa mga proyekto ng flood control, mga kababayan. Yun mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Gabi dito kasi nandito tayo sa isang lugar na kung saan meron tayong inihatid. At sinasamantala na natin ang pagkakataon mga kababayan na dito po gumawa ng reaksyon, video dito po sa mainit-init na isyo tungkol po dito sa flood control projects, mga kumpanya na binanggit ng Pangulo. At dito mga kababayan, kung naaalala nyo, noong mga nakakaraang mga buwan, mayroong ibinulgar si VP Sara na kung sino lang ang may hawak ng pondo. Alam nyo po kung sino-sino yung mga yon. Ang nakakagulat mga kababayan, dito sa binanggit, kasi may mga kumpanya po na binanggit ng presidente po Sa mga ilan dito na konektado doon sa binabanggit ni VP Sara noon na sila lang ang may hawak ng pondo ng mga pagawain, mga projects at kung ano-ano pa mga kababayan. Dito mga kababayan, panoorin natin itong episode. Siyempre dito sa ating pinagtitiwalaang himpilan, ang Net25 News and Information, sa talakayan nila Kuya Jen at Kuya Nelson sa saganang mamamayan, na ang kanilang mga batayan naman puro lahat dyan sa mga sinabi ng Pangulo. Eto, panoorin natin tong programa sa saganang mamamayan. Mabuti na lang, meron tayong 15 malalapitan. Sino yan? Sino yung mga yan? Handang tumulong dahil ang dami nilang pera. Ba? Oho. Ito po ang, alam mo ba kung sino nagbunyag ng mga ito? Sino yan? Aba? Naiintriga ako Dami pala pera. Ito po ibinunyag ng Pangulong Bongbong Marcos mismo. Mismo ang Pangulong Bongbong? Mismo. Ba, mahal na Pangulong Bongbong. Pumarap pa siya sa parang press conference ha? Pwede natin ipakita, baka sabihin kayong dalawa lang nagsasabi niyan Tingnan natin. Saan ba yung Pangulo? Nung ipinakita ito, ha? Mahal na Pangulo, sino-sino yung mga tinuturo niyo maraming pera? Ang daming pera. Ano yan, mga nagsitama sa Supistate? Nagsitama sa mga programa, mga proyekto yan. Ito daw ang mga kontraktor ng mga hinahanap natin na flood control project. Yan Yan ito sinasabi natin. Ito na hinihintay ko. Oo. Sabi niya, bago ako umalis, challenge ako ni Jen tsaka ni Nelson Sabi niya, pangalanan ko at magkaroon tayo ng malalimseng. Linseng, yes. Malalinseng. Oo, mukhang narinig niya, no? Oo. Na tama nga naman na may masasampulan. Kaya pagbalik niya, ibinulgar, 15 construction company. Mga kontraktor. Ayun! Hindi, construction company yan, alam ko kasi mga pangalan Pangalan ng construction company, pero hindi niya binanggit kung sino-sino mga nasa likod Pero bago natin isa-isahin kung alin yan, may na-discover, kasi di ba pinapa-audit na sa DPWH? Yes, inutos yan ng SONA. Hiningi niya yung mga listahan. Tapos, napatunayan pa na parang, teka muna, bakit ganyan ang nangyari? Sa flood control project, pare-pareho ng plano, pare-pareho ng presyo sa maraming mga lugar. Ba? Parang ibig sabihin, parang nagkokopyahan lang. Pwede bang iparinig natin? Parang mayroon pang yung mga may mapa sinabi na sa niya, likod. pakinggan natin ang sabi ng Pangulo. Sige nga, namnamin natin. I think these are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10
provinces that are most flood prone, that have been assessed to be the most flood prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces or regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. No? Pero parang hindi tumutugma. Yun. Oo. Nakita niya, may listahan ng mga flood-prone area. Okay. Flood-prone provinces. Tapos may listahan ng mga pinakamaraming flood control project. Okay. Pero bakit dun sa mas madalas ba sa bahain? Oo. hindi dun mas marami yung flood control? Yung proyekto? Oo, yun ang sinasabi niya mismatch. Okay. So pinakita niya flood-prone areas, tapos flood control projects, hindi magkatugma. Oo, dapat kasi number one, dito, oo. masyadong bahain. Oo. Diyan dapat mas maraming Ayun. proyekto. Oo. Nung pinagtugma-tugma, Oh. bakit dito sa maraming baha, kokonti ang project? Ito daw po yung 10 probinsyang may pinakamaraming proyekto, flood projects, Yeah. Oo. flood control projects. Oo. Bulacan, 600. Bahay naman Bulacan di ba? Oo. Cebu, 414. Isabela, 341. Pangasinan, 313. Pampanga, 292. Albay, bahay niyan Talbay, 273. Leyte, 262. Tarlac, 258. Camsur, 252. Ilocos Norte, 224. So anong punto? Anong punto yan? Ito 10 probinsya na mayroong pinakamaraming mga proyekto. Ito po ang source niya, pinabanggit ng Pangulo, National Adaptation Plan of the Philippines 2023 hanggang 2050. Saan to? Top 10 flood-prone provinces. Dapat dyan daw yung... dapat ganyan din yung So dapat dyan inilaan. yung pagkakasunod-sunod. Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, Ilocos Norte. Wala yung Maguindanao. Wala yung North Cotabato. Mga walang Walang project. Oriental Mindoro. Yan, yung mga walang project. Metro Manila, hindi rin kasama doon sa top 10. Na dapat maraming project. So ang punto ng Pangulo, dapat yung lugar na ito, Diyan dapat marami. dyan dapat. Pero nasama yung Bulacan. Bulacan ang isa sa pinakamarami. Pampanga, dun din. Okay. Tapos ano pa paliwanag ng Pangulo? Meron pa siyang sinabi. Ewan ko lang kung nakuha natin. Ang sabi niya, it is impossible, imposible, Okay. for one barangay, even if they are the next barangay, kahit na magkakatabi, to have the exact same project, Okay. to have the exact same amount. So, halimbawa, para barangay A, tsaka magkatabay, barangay B, parehong-pareho yung proyekto. Parehong tig sa 10 milyon. Okay. Pag tinignan mo ang pagkakagawa ng plano, kung ano gagawin, pareho. Copy-paste. Eto pa, ang katakataka. Pareho din ang kontraktor. Hindi, siguro baka ang kwento hindi, siyempre magkarugtong lang yan, same barangay Kaya magkarugtong lang po yung linya, yung tubo. Buti nga kung magkakalapit yung magkakalayo, di ba? Yun ang problema. Tapos pare-pareho kayo ng plano. Pare-pareho kayo ng presyo. Kasi yung sa amount, mukhang mahirap nga naman yun, panindigan. Okay. Tapos, yung pang katakataka, isang kontraktor. Nako. Ano pa paliwanag ng Pangulo? Eto na. Paano tayo nauwi doon sa mga 10 kontraktor, construction company? Then pinakuha niya, sa akin, sino bang may mga kontrata dyan? Ayun. Yan. Sino-sino bang may kontrata dyan? Sino itong mga construction company na nakakakopo ng naturang mga programa? Yes. Batay sa 10 lugar na may pinakamaraming flood control projects. Una, Jen,
ito naman yung lumabas sa pinakuhang listahan, ha? Oo, tama. Hindi pa naman sinasabi na involved ang mga korporasyong ito sa anomalya o sa anumang katiwalian, ha? Wala pang konklusyon. So para sa ito lang ilumutan. Oh, ito lang. Same contractor, same pare-parehas. Anong pangalan yan? Top 15. Saan tayo magsisimula? Sa top, pinakamataas. Yung O, doon 15 tayo, 15 tayo. Pakyat. Pakyat. Ano? Ang pinaka number 15, Oh. Road Edge Trading and Development Services. Road Edge. Aha. Ba? 14, LR Tiki Builders. Maraming proyekto tong Tiki, ha? Marami ko nakikita niyan. Oh. 13, MG Samidan Construction. Oh. Number 12, Wow Builders. Wow. Aha. Oho. 11, Royal Crown Monarch Construction and Supplies. Okay. Number 10, 888 Construction and Supply. Oho. Number 9, High Tone Construction and Development Corporation. Oho. Number 8, SunWest Incorporated. Tako. O, sounds familiar, SunWest. 7, Alam mo ba kung sino yung SunWest? Sino? Sige, hindi naman sinabi na pang... mamaya. 7, Centerways Construction and Development Incorporated. Oho. 6, Top Notch Catalyst Builders. Oh. Number 5, EGB Construction Corporation. Oh. Number 4, QM Builders. QM. QM. Oho. Number 3, St. Timothy Construction Sounds Corporation. familiar din yan. St. Timothy. Alam mo, Saint Timothy? Kailan ni Biko ito? Mamaya. Kailan ni Biko? Number 2, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Oho. At number 1, Legacy Construction Corporation. Nako, sounds familiar din. Oho. Meron akong kilalang lihitimong contractor, Nelson, sa probinsya na malayo. Sabi niya, alam mo ba, Jen? 3 sa binanggit ng Pangulo ang pumatay sa hanap buhay namin. Nako po. Kabihan niya mga lihitimo ng mga construction company na tagal sa probinsya namin, ang nawalan ng hanap buhay at napunta dito sa construction company hindi namin kilala. Yan, yung mga nabanggit mo. Pumasok. Kasama niya dyan. Oo. At alam ba yan kung sino-sino mga may-ari ng mga yan? Iyan, si ganito. Yung isa naman, si ganyan yan. Ito, isa, si ganon. Ay, pero sabi mo nga naman, Wala pa ito. wala namang sinabi masama ang Pangulo. Hindi pa. Kasi Ayun. siyempre, nandiyan ka lang sa listahan. It doesn't mean na involved ka na sa kano-ano naman. Ayun. Titingnan pa kung talagang ginawa niyo yung proyektong naibigay sa inyo. Pero malaking paliwanagan na yan. Sapagkat Hinahanap. At saka puro anomalya ang flood control projects Di ba? Eto pa. Number 15 lang yan, di ba? Tama. Eto pa ang problema. Di ba, ang sabi nung Pangulo, mahiya naman kayo. Iyon. Hindi, pero teka lang, bago mo ituloy, doon ba sa 15, merong ang pag-aari dati o kasalukuyan ay pag-aari ng mababatas? Ayun nga, papunta ako doon. Ay, sige. Yan nga. Hindi ba sabi niya, mahiya naman kayo? Kaharap niyo yung mga mababatas Mga mababatas Tayo pa. Yay! Yay! Mahiya na kami. Lumilitaw na dun isa sa top 15 ay na may pinakamaraming flood control project ay konektado sa isang congressman na sikat. Isa lang? Doon sa 15? ito pa lang. Ito pa lang yung nakuha nilang impormasyon Okay. Tapos, yung isang korporasyon ay sa kapatid naman niya daw, konektado. Nako. Talaga naman. Aba, alam mo ba kung sino ito? Yung nasa number 8 daw, Jen. Mukhang sinabi mo SunWest. Sabi ko sa'yo, Sons Family. Sons Family. Ito daw po ay... Connected. Paano kaya naging connected ito? Number 8, SunWest Incorporated. Connected daw po ito kay ako Bicol Party List Representative Saldico. Nako po. Sino nagsabi? Ang Pangulo? Ang sabi ng balita. Ha? Ewan ko kung si Pangulo Sino nagsabi yan? Si Pangulo mismo? Hindi Pangulo nagsabi nito.
tiningnan na lang siguro nila kung ano yung SunWest na yan. Oho. Tapos yung isa naman ay di umano ay konektado sa kanyang kapatid na si Christopher Ko. Yan yung High Tone Construction naman. Oho. Talaga Sabi naman. siya, no? sounds family eh. Yung number 9. Ang sabi ni Senador Pampilo Lacson, mahal na Pangulong Bongbong. Total, naipangalan mo na yung mga korporasyon na yan. Oho. Sabihin mo na rin kung sino yung mga congressman. Kasi pwede nga katuwiran, hindi, deny, dati yan yung akin yan, pero deny best ko na yan. Kasi usually, alam mo naman, sitting congressman ako, Oo. automatic yan, check. Diba? Yun nga sa Pampanga, akala ko nga, dun sa, hindi naman pala eh. Diba? Oh. Wala. Ayun nga. So, ang challenge ngayon ng Senador Ping Lacson, At ng iba pa, oho, total, nandyan na yan, Oo. hindi mo pa pwedeng construction lang yan. ay siya alam naman walang may-ari niya. Alam naman walang may-ari niya. Pangalanan mo Diba? na yung involvement yan ng mga congressmen. Yan. Oho. Mga mambabatas. At sabihin na rin kung may illegal ba. Oo. Di ba kasi binanggit niya na po yung pangalan, tsak makakaladkad na yan. Kahiyaan na yan. Oo. Diba? O, hindi naman pa pwedeng yan lang yung pangalan lang, tapos Oo. wala na, tapos na. Kasi kung halimbawa ako taga Mindanao, Oo. meron ho tayong malaking proyekto nito, papagawa tayo ng karsada, 5 kilometro. Oo. Ano po ang construction company? Ito po kami, SunWest. Tako, ayoko na yan, sinabi ng Pangulo eh. Di ba? Magkakaroon ng bahid. Oo, diba? magkakaroon na po ng kahit wala namang sinabing Hindi negatibo. magiging maganda dun sa negosyo. Yes. Diba? Oho. Kasi tayo naniniwala, at ito na may lagi nating paninindigan dito, hanggang walang ebidensyang matibay, Tama. aligasyon lang, tuturo mo na, tapos bibigyan mo lang ng parang, ay, yan pala yung mga, di ba? Oo. Parang, ikaw ang nag-conclude. Oo, Ikaw oo. ang nagbigay ng conclusion. Nagkakaroon tuloy ng bahid. Pinagdikit mo lang yung dalawang Oo. wire, sumabog. Halimbawa, yung sinabi yan, legacy. Oo. Gaano karaming flood control projects ang nagawa niyan? At saka ano kakayahan niya? Bakit nationwide siya nakakagawa? Ang dami, ano? Di ba? Oo. Oo. At yung legacy naman, nung nakita yan, Oh. nagsalita naman ng mayor ng Pasig. Nung Yun ang sinasa- si Legacy pala nandyan. Oh. Unang-una, wala pa nga tayong sinasabing Yan. Involved na. Yung ba kanya legacy o yung St. Timothy? pareho. 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 Sabi ko sa iyo, sounds family. Dalawa. Sounds family. Dalawa. Oo. Ang sabi ni Bico Soto, ano ba sabi ni Mayor Bico, nung makita niya yung legacy Nanindig ang construction? kanyang mga balahibo. Mukhang- Kasi nakalaban niya sa politika. Ang mga nasa likod niya. Napamulagat ang kanyang mga mata. Kinabahan siya kasi ang daming ano eh. Aya't kanina ay nag-post siya sa kanyang social media post na... Oo, sabi niya, nag-react siya. Oo. Ang sabi niya, Dear Pasigueños, this morning, PBBM presented the top 15 DPWS contractors Nako. for flood control projects. Oo. You may have noticed that Alpha and Omega is the top 2. Oh, Alpha and Tama. Omega, yes. Oh. And St. Timothy is top 3. Oh, kita mo na? Ito ang karugtong. These companies, along with others, including St. Gerard, Oh. are... Magkakapamilya yan eh. Asan ba yung St. Gerard dito? Wala Hindi ba- dyan St. wala Gerald. sa top 15, ano? Oo. Are all owned and controlled by the Discayas. Yes. Sino ba yung Discayas? Yung nakalaban niyang mayor. Yung nakaraan. Yes. Tumakbong mayor yan. Oo. Yung misis. Oo. Yung babae. Ay, sabi pa niya, ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Yung... Nako po. Oo. So, ano ang kanyang punto? Katotohanan na wala naman sinabing sangkot ka sa katiwalian pa, no? Pero ang problema, mahihinuha mo na lamang na gano'n ang ibig sabihin. Yun ang kanyang parang, wala siyang direktang sinabi. Oo. Pero, ikaw na lang ang magkakaroon ng... Pero, Nelson, ang Pangulo na nagpahayag niyan, Oo. gaya ng challenge ng Pangulong Bongbong, ano ha? Kasi kung hindi naman po, ito naman ang panganib yan, Nelson, ano ha? Kasi kung hindi naman po sila gumawa ng illegal, magiging negatibong impresyon naman yan sa mga negosyante.
sa Pilipinas na son. Pero kung ako, Diba? halimbawa, may-ari ng isang kumpanya dito, Yan, oo. alam ko na hindi naman ako gumawa ng kalokohan, Yan. kaya ko naku, nang patunayan yan. Yun. Kasi may mga dokumento yan eh. Halimbawa, yung isa, yung yan, malalaking kumpanya, yung Tikia. Tiki ba yun? Oo. Hindi yun, si Malu Tiki pala, iba yun. Tiki. Oo. Yan, marami yung mga big projects na hawak niyan. Tiki Builders. Oo. May ano naman ito, 'di ba? Pagka ganyan mga kumpanya, may mga project. Pero ngayon ko lang nalaman na may mga flood control din pala sila. Alam ko, yung mga malalaki. Alam ko dito sa MRT, meron sila eh. Oh, halimbawa nga, ganyan, 'di ba? Well documented 'yan. Ay, kung wala naman eh. Mula sa simula, Yun. kaya mong patunayan yan. Oho. Madaling patunayan na hindi ka involved sa anumang katiwalian Oho. kung talagang hindi ka involved. Kasi di ba? yun ang panganib doon. Kasi wala, ang Pangulo, binanggit niya pangalan. At kung hindi siya sasabihin kung anong negatibong ano yan, kasi tsak yan, ako naniniwala, baka may mga partners din yan sa abroad o naman, Baka magkaroon ng negative. magkaroon ng negatibong epekto sa mga epekto. negosyante. Oo. Pero kung talaga namang may katiwalian, bay, dapat sabihin din ng Pangulo. Ayun. Di ba? Oo. O, para wag magkaroon ng wrong message sa mga lehitimo Oo. na negosyante at legal dito sa ating bansa. Ito kasi, Jen, Oh. madali itong patunayan na walang irregularidad eh. Ha? Ayaw naman, may dokumento, Kasi- recorded lahat yan eh. Kung ikukumpara mo, kung hahanapin mo yung intelligence funds, Oho. ayun mahirap yun kasi intelligence. Yes, di ba? oo. Hindi mo pwedeng Wala. wala mga resibo, di ba? Paano mahanapin si Piatos kung may totoo? Kaya nga intelligence fund. Kaya nga, wala pa Pero nga. ito, construction, may map, may ano yan, may... Kahit sentimo, may pako yan. Tsaka, Yung ano, unang-una, bago gawin ng proyekto, may ano, may, Terms of reference. may blueprint. Yes. Merong ano yan, may plano. Yes. Nakalagay dyan kung saan, di ba? Yan. At ang dilim puntahan, di ba? pati mga materyales na Oo, gamitin, nakalista. specification. Kasi ipapabudget mo, di ba? Oo. And then madaling puntahan, pupuntahan lang natin, asan yung isang project nyo? Yan. Pwede mong patunayang, hindi po kami... May Oo. mga tayo, BOQ, QQQ, kung ano pa yan. Lahat mga mga Ang problema dyan, Jen, Oo. pati nga ng plano mo, eto po, saan to located? Doon po sa ano, nakalagay. Lumasos kay 100 milyon na. Puntahan natin. Oo. Pagpuntahan mo doon, wala pa ng ganung una, walang ganung lugar. Yan. Pangalawa, wala project. Yan ang magiging problema mo. Yung pinuntahan ni Secretary Amena Pangandaman, Ayan, di ba? yan. Yan. Oo. Gumasos ng 200 milyong piso pala. Gano'n, no? Tapos, paulit-ulit pa lang pinopondohan yon. Oo, Hindi same- natatapos. Bataki mo, tapos yung pinuntahan niya, lubog pa rin sa baha. Grabe. Yun, ganyan. Pero, again, ang challenge, dapat pangalanan ng Pangulong Bongbong at sabihin niya kung ano talaga naging partisipasyon ng mga kumpanyang ito. Lalo na yung mga kasi ang hinihingi dito dyan, eto na, may korporasyon eh. di ba? Oo. Yung involvement ng mga mambabatas. Yan. Kasi yun ang sinasabi nila na kaya naglaan ng pondo kasi wala namang mga ganitong flood control project na ang lalaki kung hindi nila nilagyan ng pondo di ba? Totoo. Na sobrang laki eh. Paano nila nakopo nationwide project? Siguro sa isang region, maniniwala ko, ganun talaga kalaki. Sabi mo na AAA construction company na talaga namang billion-billion ng proyekto at may kakayahan. Oo. Pero nationwide, parang imposible. Diba? Usually yung mga yan, kung sino yung sa isang region na siya na ang gagawa ng proyekto doon. Doon mismo sa lugar. Oo. Kasi practicality yun eh. Pati tao, siyempre sila nang kukuha ng tao. Oh. Sabi nga isang kakilala ko na siya, nagsabi, dito ho kasi Anya, pagka hindi namin kaya, sila na po gagawa eh. Aha. Ang problema, paano naman ho namin kukunin yung proyekto eh? Parang tinarbaho ho namin, tapos mag-aabono po kami. Naku po. O, paano? Hindi ka ako, magkano ang budget na approve nila yan? Ito daw po yung budget approve. Eh, magkano? Nako, wala na po. Hindi na po namin talaga kaya. Tatanggihan po namin. Eh, di ba paano ngayon? Wala ho kaming proyekto ngayon. Lahat sila na gumagawa. Ayun. Wala po kaming kabuhayan ngayon. Yun ang nangyari sa kanila. E paano kako kabuhayan ninyo? Ito nga, kaya nga ako tumawag sa inyo dyan, mangungutang ako sa... Kako, mahina po signal, hindi ko marinig eh. Eh, yung problema, di ba? Ayun. Kaya nga atin yung magiging Vox Populi, may kinalaman dyan. Ito po ang tanong, dapat na nga bang ibunyag ang pangalan ng mga kongresistang nagsilbing kontraktor sa mga sariling proyekto nila? Ba? Ulitin nga natin. O pakalimi-limi po ninyo ha.
dapat na nga bang ibunyag ang pangalan ng mga kongresistang nagsilbing kontraktor sa mga sariling proyekto nila? Kung sagot niyo po, opo, dapat lang, letter A. Kung ang sagot niya naman po, hindi, malabo po yan. Tsak yan, siyempre nakatago na sila. No? B, hindi po. Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na, dapat na nga bang ibunyag ang pangalan ng mga kongresistang nagsilbing kontraktor sa mga sariling proyekto nila? Ang nagsabi ng opo, ibunyag na yan, 100%. Wala pong nagsabi ng hindi. Sino namang Dapat may lang gusto? talaga. Gusto natin malaman ng lahat yan. Oo. Yan totoo, kahit mantakin mo ngayon, di ba? Yung nabanggit na pangalan sa Bicol. Pero kung saan-saan nagkaroon ng proyekto sa buong bansa eh. Di ba? Pero again, ang sabi na, wala naman sinabi masama ang Pangulo, no? Oo. Yun po ang ating Yan ang militaw na top pagliliwanag contractor. So. na nakakuha po ng flood control projects. Ayun.